una sa lahat. Sa pulsa video, dalawang estudyante sakay ng tricycle tumilapon nang mabundol ng police mobile sa Cotabato City. Habang sa Abra, pulis na sinumbong ang kabaro niyang nakaduty ng lasing, patay ng biglang pagbabarilin sa loob ng kanyang opisina. Meron pang isang pulis na nadamay at nakasuhan pa. Ang buong detalye kaugnay ng mga balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Mga tumestigo sa flood control scandal, babalik na rin daw ang kanilang mga testimonya ayon kay Senadora Amy Marcos. Ang belta naman ni Senador Ping Lacson, guni-guni lamang yan ng Senadora. Giit ni DPWH Secretary Vince Dizon, 40 sangkot sa flood control scandal siguradong sa kulungan magpapasko. X-ray images sa mga mamahaling sasakyan ng mga diskaya na pag-alamang pinepeke umano para makalusot at may pasok sa bansa. 44 na barangay sa Tuguegarao sa Cagayan, lubog pa rin sa baha. Ilang residente walang makain. Habang ang mga classroom sa Albay nawasak ng bagyo kaya hindi magamit. Congressman Kiko Barzaga pinasapina na para sa kasong inciting to sedition at rebellion. Sa Frontline Showbiz, kilalanin ang mga magpe-perform sa inaabangang 38th Awit Awards. Ito pang isang inaabangan, ang Toy Story 5. Babawin daw ng ilang testigo ang kanilang mga testimonya tungkol sa flood control scandal. Meron din daw mga gusto magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee pero pinipigilan umano. Ayon po yan kay Senadora Amy Marcos. Dagdag pa niya, muntik na raw tumistigo si Congressman Martin Romualdez pero umatras dahil baka raw nahiya. Buwelta naman ni Senator Ping Lacson, guni-guni lang ni Amy ang kanyang mga sinasabi. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Humarap sa media ang birthday girl na si Senator Amy Marcos. Noong una, ang pinag-uusapan ay tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Natapos yan at paalis na sana ang mga miyembro ng media nang biglang... Yun. Magbo-blue ribbon ba sa Friday? Yes po. Tuloy na? So magre-recount na yung Marine? Yun daw ang paputok yung pasabog. Diba? At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. Ibinulgar ni Senator Amy na meron daw testigo sa flood control scandal na babaligtad sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon sa Biyernes. Sabi niya, Marine daw ito. Matatanda ang testigong nagsabing Marine siya ay ang surprise witness si Senator Rodante Marcoleta na si Orly Guteza. Siya rin ang nagpakilalang security aide ni dating Congressman Zaldico na umano'y naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Naco at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero nang tanungin ng media kung si Guteza nga ba ang tinutukoy ni Senator Amy na nagbabalak bumaligtad ng testimonya, sabi lang niya, Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. dagdag pa ng senadora, may mga testigong binantaan umano. Dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Magka-clarify, yung pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Orly Guteza? O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ang mangyayari ngayon, magre-recount ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Hindi naman daw alam ni Senator Amy kung sino ang mga nananakot sa pamilya ng mga testigo sa flood control scandal. Ang alam niya raw, merong pang mga gustong magsalita pero hinaharang umano. May iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Nagbalak din daw na tumisigo si dating House Speaker Martin Romualdez pero tila nag-back out ito, ayon pa rin sa senadora. Bago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Linuloko na tayo ng lubus-lubusan.
Wala pang pahayag tungkol dyan si Romualdez. Sinatanong din ng News 5 ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson kung ano ang reaksyon niya sa mga isiniwalat ni Senator Amy. Sabi lang ni Lacson, dahil birthday today ng senadora, hindi na raw niya ito papatulan kahit guni-guni ang mga sinasabi nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sigurado magpapasko sa kulungan ang 40 sinasangkot sa flood control scandal ayon po kay Public Works Secretary Vince Dizon. Kabilang daw dyan ang mga sangkot sa kickback sa mga proyekto sa Bulacan at sa Oriental Mindoro. Nasa frontline balitang yan si Kari Kitor. Yun ang siguradong mapafile na bago magpasko. In fact, yan ang pagtitiyak mismo ni Public Works Secretary Vince Dizon nang humarap sa media sa isinagawang High Command Conference ng Independent Commission for Infrastructure sa Camp Crame. Bukod sa DPWH, kasama rin dito ang mga kinatawan mula Ombudsman, DOJ, NBI, PNP at AFP. Ayon kay Dizon, nasa 40 respondent ang siguradong magpapasko sa kulungan, oras na maisampa ang mga kaso kaugnay ng mga nabistong ghost flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. Kabilang dyan ang dating DPWH officials at engineers, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din daw ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, dating Congressman Zaldico at mga opisyal ng SunWest Incorporated, Wawaw Builders at iba pa. yung mapapanagot, pag sinabi yung mapanagot, makukulong, ano na yan, no? Yan na yung mga unang kasong final sa Ombudsman. 26 sa Bulacan and roughly mga 15 ata sa Oriental Mindoro. Yan ang mga unang-unang makukulong. Sir, nakikita ba natin na may Kasi non-bailable yung mga kaso eh. 80 sa mahigit 400 suspected ghost flood control projects daw ang prioridad maimbestigahan ng ICI. Ayon kay Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin, 15 hanggang 18 contractor ang sangkot dito na nauna ng pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Target din ng ICI na mag-inspeksyon sa flood control projects sa Ilocos Provinces at Cebu ngayong linggo. Partikular dyan ang mga lugar na lubhang nasalanta ng mga bagyong Tino at Uwan. Titingnan natin yung bakit gano'n yung nangyari despite sa napakalaki ng funding na dinala to. Sabi nga ni Governor, 26 billion plus. Oo. Medyo yun ang pinapatignan ni ICI Chairman. We need to study yung bid document. Ibabangga namin yan dun sa actual na implementation. Ang DPWH magsusumite na rin daw ng report sa ICI kaugnay ng mga hindi napatupad na proyekto sa Cebu kahit na may flood control master plan na ito mula pa raw noong 2017. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kator, News 5. Nadiskubre ng Bureau of Customs na dinoktor ng mga diskaya maging ang X-ray images at port of entry ng ilan sa kanilang luxury cars para mailusot ang mga ito sa Pilipinas. Iniimbestigahan na rin ang 10 empleyado ng BOC kaugnay ng pamimeke. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Inusisa sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means kung paano nailusot sa Pilipinas ang mga questionableng luxury cars ng kontratista at mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, pineke ng mga diskaya maging ang X-ray images para ma-import ang mga sasakyan. Yung X-ray din yan, ang makitang image was Raptor for that Bugatti, meaning parang pick up yun, pero yung laman iba. So it's an elaborate method of cheating the government. Isa pang modus umano ang pamimeke ng date of entry ng mga sasakyan kung saan wala ring certificate of payment ang mga ito. For example, before, ang sasakyan, literally, we suspect that pumasok, for example, sa Batangas port. Okay. And then the import entry doon naka-latch yan through, Okay. of course, to the IT system. Although later on, mabubura yan. If it's Batangas, dapat doon din literally yung form. Okay. But the form was purchased from the port of Davao. Why would they want the certificate of payment to be in another place? Kasi ibababaan doon. No, ma'am. Para mahirap matrace kung iimbestigahan niyo, ma'am. Paliwanag pa ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, iba-iba raw ang port of entry na ginamit ng mga diskaya. In the case of the Diskaya cars, ma'am, ports of Cebu, Davao, Batangas, MICP, POM. So marami po yan. Marami.
30 cars po yun, ma'am. Ayon pa sa BOC, 17 sa 30 luxury cars ng mga Diskaya ang may maayos naman na importation permit. Pero hindi pa raw pumayag ang Independent Commission for Infrastructure na isauli ang mga ito. Sakop pa rin daw kasi ang mga ito ng investigasyon sa flood control scandal. Presumably, the assumption is if this is from, of course, ill-gotten wealth, hindi mo pwedeng basta i-release. So hindi namin i-release yung 17 cars. Sa ngayon, may 10 empleyado na sa customs ang inisyuhan ng show cause order at dumaan sa internal investigation kaugnay ng mga pamimeke ng records ng mga sasakyan ng mga Diskaya. Samantala, binuksan na sa public viewing ngayong araw ang 7 sa luxury cars ng mga Diskaya sa port area sa Maynila. Ito ang mga nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs na nireschedule sa November 20. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nakuhanan sa CCTV ang pagnanakaw sa isang kainan sa Concepcion, Tarlac. Sa pool sa video habang kinakalkal ng kawatan ng isang bag at nang walang makuha, isang cellphone ng kanyang pinagdiskitahan. Nasa frontline na balitang yan si Faith Mundo, exclusive. Nakatayo at pa-cellphone ang lalaking yan sa tapat ng isang fast food stall sa Barangay Santiago, Concepcion, Tarlac. Ilang saglit pa, yumuko siya para ubutin ang isang bag malapit sa lutuan. Ilang segundo rin niya itong kinalkal. At nang tila walang makitang makukulimbat sa loob nito, nagbisi-bisihan ulit ang lalaki sa pagsa-cellphone. Nagmasid at lumayo saglit. Maya-maya pa muli itong bumalik sa kusina, dire-diretsong pumasok at dinampot ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng freezer. Sabay sakay sa nakaabang na tricycle. Ayon sa biktimang tindera, saglit lang siyang umalis para hugasan ang mga lulutuing pagkain. Pero pagbalik niya, makalipas lang daw ng halos 1 minuto, wala na ang kanyang cellphone. Nag-report na ang biktima sa mga otoridad. Inimbestigahan na ang pagkakakilanlan ng salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Itinanggi ng PNP na may insidente ng mistaken identity sa pagkamatay ng pulis ng hold-up sa Bulacan. Nagpalit daw ng damit ang suspect kaya ibang itsura niya sa nakuha ng CCTV. Nasa frontline ng balita niyan si Kari Cator. Lunes nang masapul sa CCTV ang hold-upper na yan sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan. Tinangay niya ang 20,000 pesos na kita ng tindahan at pera ng cashier. Napatay rin siya ng mga rumispondeng pulis sa engkwentro sa parehong araw. Nang tingnan ng ID, nakitang kabaro pala nila ang suspect. Isang police captain at hepe ng Investigation and Detection Management Section sa Caloocan. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, matibay ang ebidensyang ang pulis ang suspect. Pinawi ng mga otoridad ang duda ng mistaken identity dahil iba na ang suot ng pulis nang mapatay. Nasundan daw nila ito sa mga kuha ng CCTV at nagpalit lang siya ng damit. Dumaan po muna siya sa isang barangay. Kagaya po ng sabi ko kanina, nagpagpag po siya, nag-remove po siya ng kanyang red jacket, and then nagkaroon ng spotting activities for his second victim. So makikita naman po sa CCTV footage na nag-U-turn siya, and then nagpaputok siya. Nakarehistro rin daw sa pangalan ng suspect ang motorsiklong ginamit sa krimen kahit tinanggalan nito ng plaka. Positibo ring kinilala ng biktimang cashier ang salarin. Noon pong nagkaroon ng dragnet operation, yun pong crew ng convenience store was present inside the patrol car. Kaya po nung nag-overtake po yung motor ng suspect at saka yung suspect, yun po yung time na sinabi ng biktima, yung crew na ito po yun, yan po yun. Lumalabas na nabaon umano sa utang ang suspect kaya ng hold up. Sagad na siya sa loan. Meron silang previous na business na nalugi nung time ng pandemic. So yun yung possible na reason kung bakit nagkaroon siya ng pagkagipit sa pera. Iniimbestigahan na rin ang posibleng pagkasangkot ng suspect sa iba pang naunang krimen. Una nang sinabi ng Police Regional Office o PRO3 na tinitingnan din kung parte siya ng mas malaking grupo. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Isa pang engkwentro na sangkot ang mga pulis sa Banguet Abra. Napatay na isang pulis ang kanyang kabaro na sinumbong siya na nag-duty ng lasing. Base po sa investigasyon, nagsisipilyo ang biktima sa kanilang kampo nang barilin siya ng suspect. Pinaputukan din ng suspect ang isa pa niyang kabaro pero hindi siya natamaan.
Kalaunan, nabaril ang suspect ng ikatlong pulis. Dinala sa ospital ang dalawang binaril na pulis pero pareho silang binawian ng buhay. Sumuko naman ang pulis na nakabaril sa suspect. Maharap siya sa reklamong homicide. Ang naging motibo po nito ay sapagkat inireport daw po nung unang biktima na sa PSSG, itong kanyang opisyal sa region nung ito'y pinatawag, nagsusumbong siya na kapag ito po ay napapatrol o nag-respond, ito po ay nakainom. Kanyang binaril ng 4 na beses. Sa Cotabato City naman, 2 estudyante ang nadisgrasya ng masapulang kanilang tricycle. Ang nakabangga, isang police mobile na may hinahabol na convoy. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kuha ng CCTV na ito, makikitang patawid sa intersection ng isang tricycle sa Cotabato City. Nang biglang, nabangga ito ng isang humaharurot na police mobile. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon sa kalsada ang driver at pasahero ng tricycle. Agad namang bumaba ang mga pulis na sakay ng mobil at tinulungan ang 2 biktima. Sugatan sa mukha at katawan ng 2 sakay ng tricycle na kapwa mga estudyante. Agad naman silang dinala sa ospital. Base sa investigasyon, ang nakabanggang police mobile ay bahagi ng convoy na nag-e-escort sa Regional Director ng Police Regional Office 12. Sa kabila nito, tiniyak ng Cotabato City Police na walang lusot ang mga pulis sa kanilang responsibilidad. Sa amin naman kasi sa PNP, pag during emergency, hindi ibig sabihin din na magiging reckless kami sa pagpatrol. Nandiyan pa rin yung pag-iingat. Kaya nga dapat gamitin talaga yung skills natin sa pagmamaneho. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang driver ng nakabanggang police mobile para sa pagpapaospital ng 2 estudyante. Handa naman daw makipag-ayos ang pamilya ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Nanindigan ng kampo ni Senador Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko sa International Criminal Court kaugnay po ng sinasabing arrest warrant laban sa senador. Rumesbak din si Senadora Amy Marcos at pinuna ang pananakot daw ni Ombudsman Boying Remulla. Nasa frontline ng balitang yan si Camilo Samonte. 2 raw ang opsyon ng gobyerno sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, extradition o surrender. Ayon sa DOJ, base yan sa Section 17 ng Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ngayon ang kinikwestiyon ng kampo ni de la Rosa. Ayon sa abogado niyang si Attorney Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang batas na yan. Hindi raw kasi ito may tuturing na self-executing dahil wala raw itong implementing rules and regulations na dapat sana'y magdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, parang gray area ito. Kung isuko man daw ng gobyerno sa ICC ang senador, maituturing daw itong unconstitutional. Dahil gate Torion, ang pagsuko ng isang Pilipinong akusado sa International Court ay hindi dapat dahil desisyon lang ng ehekutibo. Dapat daw ay nakabase ito sa batas at soberanya ng bansa. Ganito rin ang argumento ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa nang maghain sila ng petisyon sa Korte Suprema. Ilang oras lang matapos arestuhin si Duterte noong Marso. Nauna nang pinayuhan ni Vice President Sara Duterte si De La Rosa na kumuha ng abogado na magaling sa international law. Rumesbak naman si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Remulla dahil panay raw ang pananakot nito. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyong ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato, pero pinanindigan ng Ombudsman ang impormasyong yan. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Dagdag pa ni Senator Amy, hindi dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, no-show pa rin si De La Rosa sa Senado. Ayon kay Senate President Tito Soto, hindi kailangan magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Nakatakda ring sumalang si De La Rosa sa plenary debates ng Defense Department sa susunod na linggo. Aabangan ngayon kung sisipot siya rito. Huling nakita si De La Rosa nang namigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Nananatili pa rin sa Intensive Care Unit o ICU si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa pneumonia. Sa pahayag ng kanyang anak na si Katrina, patuloy raw na ginagamot ng mga doktor ang kanyang ama. Nagpasalamat din si Katrina sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang ama. Kasabay niyan, humiling din siya ng privacy para sa kanilang pamilya. Una nang inanunsyo ni Senator Jinggoy Estrada sa Senado ang kritikal na kondisyon ni Enrile na 101 years old na. Nag-alay kahapon ng panalangin ang Senado para kay Enrile na nagsilbi noon bilang Senate President. Tinanggi ni na dating Congressman Mike Defensor at former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na kabilang sila sa mga nagpaplano umano ng destabilization laban sa Marcos administration. Sinabi mismo ni Defensor sa programang Storycon ng One News na hindi siya kasama sa mga gustong patalsikin ng Pangulo. Pero aminado siya na isa siya sa mga nag-organisa ng rally ng Iglesia ni Cristo sa November 16 hanggang November 18. Tinanggi naman ni Singson sa programang The Big Story na ang paratang na isa siya sa mga nagpupondo sa destabilisasyon. Kabilang sina Singson at Defensor sa mga pinangalanan ng kolumnistang si Mon Tulfo na iniimbestigan umano ng palasyo dahil sa planong pag-aaklas. Kasama rin sa listahan sina VP Sara Duterte, Davao City Congressman Paulo Duterte at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pero tinanggi rin nila ang mga alegasyon. Hindi po totoo ito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero bayad na siya. Lumalabas na sumusuporta pero parang insider. Totoo na dun sa pag-organize ng rally, kasama ako dyan. Pero yung sasabing distab, hindi ako kasama dyan. Sumadsad sa bagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules. Nagsara ang palitan sa 59 pesos and 17 centavos sa kada $1. Mas mababa kesa sa October exchange na 59 pesos and 13 centavos. Ayon sa mga analyst, dulot ito ng mahina pa ring kumpiyansa ng merkado sa gitna ng mga isyong panggobyerno at pandaigdigang alalahanin sa ekonomiya. Bagaman makikinabang ang mga pamilyang tumatanggap ng remittance. Nangangamba naman ang mga eksperto na tataas ang gasto sa pag-angkat at presyo ng mga bilihin na posibleng magtulak ng panibagong inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Showbiz tonight na tayo. Legit na legit ang OPM celebration sa 38th Awit Awards powered by Vibe. Bigatin ang mga presenter gaya ni Age the Songbird Regine Velasquez Alcacid, mga bida o mga bandang Ben and Ben at Lola Amor, Ay Segura at Dayonela. Magpe-perform din dyan ang Nation's Girl Group na Bini, P-pop group na BGYO, Over October at Color It Red, pati ang singers na sina Emil Sol, Rob Daniel, Earl Agustin, Dulce at Sherin Rehis. Pangmalakasan din ang mga presenters gaya ni Nina Morissette, Christian Bautista, Randy Santiago, Diwata, Sherin Rehis, Wency Cornejo, City, Sam Concepcion, Chris Lawrence at marami pang iba. Abangan ang mga mananalo sa 38th Awit Awards powered by Vibe sa November 16, Sunday, 3 p.m. sa Meralco Theater. Mapapanood din yan dito sa TV5. Para naman sa mga young and young at heart, nilabas na ang trailer para sa animated movie na Toy Story 5. Sa teaser, tila kinabahan sina Buzz Lightyear, Woody and friends pagdating ng isang package. Ang laman kasi nito, isang smart tablet na mukhang magiging bagong playmate ng mga bata. Ang question sa trailer, over na nga ba ang age of toys? Next year na mapapanood ang Toy Story 5. Hindi pa over ang ating chikahan mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, ilang lugar sa Tuguegarao, Cagayan, lubog pa rin sa bahang iniwan ng Bagyong Uwan. Sa Albay naman, nasira ang mga eskwelahang ginagamit ding evacuation center. Ilang kongresista, dudang may papasa ang anti-political dynasty bill. At New Jeans members, bumalik sa kanilang management na Adore. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawamputpito na ang nasawi sa buong bansa dahil sa super bagyong Uwan, habang maraming lugar pa rin ang lubog sa baha, gaya sa Tuguegarao City kung saan ilang residente ang naabutan ng Coast Guard na nanlilimos na ng makakain. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Unti-unti nang bumababa ang baha sa barangay Anufanan East sa Tuguegarao City sa Cagayan. May ilang lumulusong, habang ang iba gumamit ng pinagdikit-dikit na galon ng tubig para maging bangka. Sa barangay Sentro 10, mas malalim pa ang tubig. Kahit bumaba na ang baha, bubong pa lang din ang kita sa mga bahay at tindahan sa lugar. Inabot sa marka ngayon yung tubig dito sa barangay Anufanan East. Ang sinasabi ng mga otoridad, hinaabot daw madalas ng hanggang 1 linggo bago humupa yung tubig dito dahil isa ito sa mga lugar na pinakamatagal bumaba ang baha. Sir, kumusta kayo, Sir? Nay? Kumusta, Nay? Kumusta kayo? Di ba kayo ma-evacuate, Nay? Ang ilang residente hindi lumikas, nangangambang mauubos ng supply ng pagkain nang balikan sila ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama ang LGU. Kahit kunting pagkain lang, sir. Saka tubig, sir. Kung ako lang po kasi dapat kapag ganito na, dapat may relief good na eh. Kaysa naman mamaya wala ng tubig, may relief good na. Ayon sa lokal na pamahalaan, makakatanggap naman lahat ng ayuda. Inuuna lang nila ang mga residenteng nasa evacuation center. How can we reach them? May tubig pa. That's first. Number 2, we assume na hindi kayo umalis kasi prepared kayo. And we know na may pagkain kayo. 44 na barangay ang binaha sa Tuguegarao, 5 lang ang hindi. Pero sa mahigit 5,000 pamilyang nakaranas ng baha, higit 1,000 lamang ang lumikas. Tumindi ang baha dahil sa pag-apo ng Cagayan River. Dito kasi ang bagsak ng tubig mula sa mga probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino o kung magpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Sabi pa ng Tuguegarao LGU. Isa sa dahilan kung bakit kami paulit-ulit na nagpapagod dahil sa mga flood control na palpak. Sa kabila niyan, 0 casualty ang Cagayan, pati na ang Isabela. Dumipensa naman si Isabela Governor Rodito Albano sa mga bumabatikos dahil nasa Germany siya nang tumama ang superbagyong Uwan. Kung akala nila naglalyamerda ako dito sa Germany ito, ito yung pinakamalaking agri-trade fair ng buong mundo. Na lahat ng bansa nandito nagdadala ng kanilang mga equipment at saka technology para sa agriculture. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nanindigan sa kanyang posisyon si Tuguegarao City Mayor Myla Tingke tungkol sa kontrobersyal niyang pahayag na dapat unahin ang buhay ng mga tao kaysa sa mga hayop noong manalasa ang bagyong Uwan. Matatandang hinikayat ng Mayora ang mga nasasakupan niya na unahing iligtas ang kanilang sarili kaysa sa mga livestock nila. Napapalta naman daw ang mga ito pero hindi ang buhay ng tao. Umani ng batiko sa social media ang pahayag nito ng alkalde, lalo na po sa mga animal rights groups. Paliwanag ni Tingke, noong nakaraang taon ay may isang senior citizen na namatay matapos balikan ng alagang kambing habang bumabagyo. Not victim blaming. I'm saying this should be a lesson learned by everyone. 'Di ba? It's a reminder na we lost someone and we don't want that loss again. Nanawagan ng tulong ang pamunuan ng mga paaralang winasak ng bagyong Uwan sa Albay. Sa tindi ng pinsala, hindi mapakinabangan ng mga estudyante ang ilang silid-aralan. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Giorno Arles de los Santos. Kulang-kulang na ang mga bubong. Putol-putol na ang pundasyon ng kisame. Nagkalat pa ang mga libro. Ganyan ang sinapit ng ilang paaralan sa Albay dahil sa pananalasa ng nagdaang super bagyong Uwan. Dito sa Kararayan Naga Elementary School sa bayan ng Tiwi, nilipad ng hangin ang bubong ng nasa 10 silid-aralan. Hindi tuloy mapakinabangan ng mga estudyante ang mga classroom. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nagsilbing evacuation center ang mga classroom na ito. Mabuti na lang daw
Agad nakita ng caretaker ng paaralan ang pag-angat ng mga bubong noong kasagsagan ng bagyo. Kaya mabilis na pinalipat ang mga bakwit. Pagkalipat namin sa dito, hindi pa nga hindi pa isinda nakalagay sa mga gamit nila. Bumagsak na ang kisame at saka yung yero, naglipada na pasiring sa takot din ako, kaya ako lang isa dito ang nag-monitor sa mga evacuation. Sa ngayon, naka-modular learning ang mahigit 800 estudyante ng paaralan. Sa susunod na linggo pa raw inaasahang babalik sa normal ang klase. Kailangan daw nila ng tulong para maiayos muli ang paaralan. Financial or in-kind man po yan kasi nakikita naman natin na kailangan po talaga yan. Lalong-lalo na po sa mga teachers na nasira po talaga yung ibang gamit nila, materials, resource materials. Hindi lang mga paaralan sa Albay ang nasira ng bagyo. Sa inisyal na tala ng Albay Provincial Agricultural Office, aabot sa 785 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Malaking parte riyan ay galing sa rice sector. Aabot naman sa mahigit 9,000 kabahayan ang nasira ng bagyong Uwan. Bukas, nakatakdang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Bicol para tignan ang lawak ng pinsala sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Arles de los Santos. Bilang pangontra sa baha, maglalabas po ng 2.5 billion pesos na pondong pamahalaan para linis ng mga estero at drainage system sa Metro Manila. Sabay-sabay ang lilinisin sa loob ng 9 na buwan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Kasunod ng buhos ng ulan, ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Sabi ng DPWH, nasa 120 waterways sa NCR ang barado dahil sa basura. Yan daw ang kailangang hukayin at linisin. Isa sa ayos din ang mga pumping station at mga estero. Yan ang oplan kontrabaha ng gobyerno na gagawin sa loob ng 9 na buwan. Popondohan yan ng 2.5 billion pesos ng DPWH. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Kanina, personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Balihatar Creek sa Parañaque. Bukod sa DPWH, kasama rin niya ang ilang leader ng private sector, kabilang ang chairman ng TV5 na si Manny V. Pangilinan na tutulong din sa programang ito. Sila lang nandito po si MVP dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya't nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. Para maisagawa ang proyekto, higit 500 equipment ang ipapakalat nila sa Metro Manila. Kwento pa ng Pangulo, 2018 pa nakatenga ang ilang heavy equipment sa tambakan, kaya dapat nang gamitin. Kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Problema rin ang mga hindi gumaganang pumping stations. Imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin. Kung maging maayos sa mga ito, mababawasan ng 60% ang pagbaha sa Metro Manila. Pero hindi lang daw ito sa NCR gagawin, kundi pati na rin sa mga bahaing probinsya gaya ng Cebu, Bacolod, Rojas, Bulacan, Pampanga, Davao, Pangasinan at Cagayan de Oro. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa K-pop, nag-decide ang all 5 members ng New Jeans na bumalik sa management nila na Adore. Sa report ng Korean media, unang inanunsyong mananatili sa Adore sina Haerin at Yejin. Inulat din ng news outlet na Sumpi na nagdesisyon ding bumalik sa management sina Minji, Hani at Daniel. Ito raw ang napagkasunduan nila after a careful consideration. Matatandaang pumabor ang korte sa kumpanyang Adore sa legal dispute nito sa New Jeans members. Ibig sabihin, nananatiling valid ang kontrata nila sa management.
Susunod, ilang kongresista gaya ng Makabayan Bloc dudang maipapasa agad ang anti-political dynasty bill. Congressman Kiko Barzaga, pinalaga ng sapina sa kanya dahil sa kasong inciting to sedition at rebellion. At Angeline Quinto, nasa producer era na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ilang kongresista ang dudang may papasa ng Kongreso ang anti-dynasty bill. Ilang beses na raw itong ginawa pero hindi naman lumulusot pagdating sa Senado. Nasa frontline na balitang yan si Maran Enriquez. Sa malalang issue ng korupsyon, anti-political dynasty bill ang sagot ni House Speaker Bogie D. Yan ay kahit mismong siya ay produkto ng dynastiya sa Isabela. Katunayan, 16 na kaanak ng House Speaker ang nasa gobyerno base sa kanyang salin. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, naniniwala ko na ang paglilingkod ay hindi minamana, kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Alam daw ni Dee na marami ang magdududa, pero giit niya, panahon ng tutukan ang ugat ng katiwalian. Yan ay ang political dynasty system. Hindi ito ang unang pagtatangka. May sarili ring bersyon ng panukala ang Akbayan Reform Bloc na sina Congressman Shell Jokno, Percy Sendanya, Dada Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw. Sa kanilang panukala, bawal na sabay tumakbo ang hanggang sa 4th degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin, hindi pwede ang mag-ama, mag-asawa, magpinsang buo, magbinan, maglolo at maglola. Ang Makabayan Bloc naman, kahit dudang maisa sa batas ang political dynasty bill, naghain din. Nakita na raw kasi nila ang ganitong script noon pa, pero wala namang lumulusot kahit sa Senado. Hamon ni Caloocan Representative Egay Erice kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kung gusto mo talaga ng reforma, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. Kung para sa bayan siya at hindi sa supremacy ng political family nila, dapat suportahan niya rin. Sa ngayon, 6 na anti-dynasty bills ang nakabinbin sa Kamara. At base sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ noong 2024, 71 sa 82 na gobernador at 113 sa 149 na lungsod sa bansa ang kontrolado pa rin ng mga political dynasty. Sa Kongreso, mahigit 200 na mga mambabatas ang kabilang sa dynastiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kinumpirma ng DOJ ang paghahain ng sabina laban kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Base sa sabina, nahaharap si Barzaga sa reklamong sedisyon at pag-uudyok ng rebelyon. Pinagsusumite ang kongresista ng kanyang counter-affidavit. Matatanda ang isa si Barzaga sa mga naghihimok na magprotesta laban sa gobyerno noong September 21 protests. Tinuligsa rin niya ang ilang opisyal sa ilang post sa social media. Sabi naman ni Barzaga, hindi siya patitinag sa kabila ng sabina laban sa kanya. Una nang inalis ng AFP bilang reservist si Barzaga. Nahaharap din siya sa ethics complaint sa Kamara dahil sa kanyang asal. Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na magbigay ng rekomendasyon sa Transportation Department sa loob ng linggong ito. Kaugnay po yan ang inihihirit na taas pasahe ng mga transport groups. 5 piso ang hiling ng mga operator ng traditional at modern jeeps. Habang hanggang 25 pesos na dagdag naman ang hiling ng mga TNVS at 75 pesos naman para sa mga airport taxis. Ang pangunahing dahilan ng kanilang petisyon ay ang mataas sa presyo ng petrolyo. Ang ilang transport groups, taon na raw ang iniintay para dinggin ang kanilang petisyon. Muling
Muling pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan pero wala na itong epekto sa maraming lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, sa Batanes at Ilocos Norte na lang nagpapaulan ang buntot ng bagyo, lalo pa yang ihina habang papalapit sa kalupaan at mabundok na lugar ng Taiwan. Sa pool naman ng Intertropical Convergence Zone ang Mindanao, ito yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Dahil dyan, maulan na umaga pa lang bukas sa Caraga at Davao Region. Uulan din sa tanghali o hapon sa Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Posible ring umulan umaga pa lang sa Eastern Visayas. Lalakas yan sa hapon at damay na rin sa pagulan ng ilang bahagi ng Negros, Cebu, Bohol at Iloilo. Maulap hanggang sa maaraw naman bukas sa halos buong Luzon, kabilang ang Metro Manila. Abangan, tuta na ma-attitude sa kanyang nanay kinalaliwan online. At Sabrina Carpenter, magiging producer at bida sa movie and musical adaptation ng Alice in Wonderland. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi na lang sa pangmalakasang biritan at aktingan ang laban ni Angeline Quinto dahil ang power diva in her producer era na. Bukod sa pagiging bida, isa si Angge sa mga nag-produce ng drama thriller film na Ang Happy Homes ni Dayan Hilario. Kick-off rin ito ng 15th anniversary celebration ni Angeline sa showbiz. Iikot ang kwento ng movie sa mga magkakapit-bahay sa isang tenement at kung paano nila haharapin ang pinakamatindi nilang laban para sa kanilang tirahan. Showing ang pelikula sa December 3. Hindi ko in-expect na kaya kong gumawa ng isang pelikulang, alam mo yun, may kabuluhan. Isang pelikula na feeling ko ito yung kailangang mensahe para sa kapwa ko Pilipino. Magiging producer din at bibida pa ang singer na si Sabrina Carpenter sa musical film adaptation ng Alice in Wonderland. Passion project daw ito ng global pop star. Siya rin mismo ang lumapit sa Universal Pictures at nagbigay ng mga idea para sa film. Ito ang kanyang first time na maging producer sa isang major film studio. Sa ngayon, wala pang details sa release date at iba pang cast ng movie. Dati na ring napasabak sa acting si Sabrina, kabilang ang huli niyang movies noong 2022 na Emergency at Tall Girl 2. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. Para man sa ating pabaong Pampa-Good Night, Fur Babies ang bida ngayong gabi. Lagi naman, nakuha na ng pag-attitude ng isang puppy sa kanyang tatay. Yan po si Uno, sinungitan ng kanyang tatay na si Kona. Mula sila sa San Jose, Occidental, Mindoro. Kwento ng uploader, madalas magkulitan ang mag-amang aso. Noong panahon lang daw na yan ay talagang nag-attitude si Uno. Bahag daw talaga ang buntot ni Kona pagdating sa kanyang mga puppy. Ang cute. Cute Alam color. mo, kung Amerikanong may-ari kay Uno, anong pangalan bibigay sa kanya? Ano? Juan. Uwa. Uminit ulo ko agad. Ano? Welcome nga pala ba? Thank you. Sige, tatawa ko dun sa joke. Change topic agad, di ba? Labo kasi ng sense of humor. Sorry, sir. Medyo hindi kami Sungit agad eh. Parang, hindi ata tayo magka-level, sir. Hindi naman magka-level yung humor natin. Sobrang funny ni Sir Ed. Grabe, it's so funny. Lukot po.
So how was your trip to Europe? You went to Gay Paris. You saw the French fries, the French bread, the French chips. And the croissant. Croissant. Pala croissant. Croissant Ang pala. hirap naman. Hindi talaga nila ako maintindihan pag nag-order ako ng croissant. Seryoso. Like, Kasi it's because what? of the pronunciation. Oo, croissant. Croissant. Sabi lang. Pandesal naman. Na buttery. Ng maraming butter, yes. Okay, sige. O siya. Magpapansit ka na yan. Yan po ang 45 minutos pag-imas palagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa balitan at sa public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako naman po si Adlingga, walang iwanan sa Frontline Tonight.